Napahataw uli si Super Grandmaster Wesley So dito sa katatapos lang na American Cup Blitz Section. Sino ba ang nag-champion dito? 2 games ang i-analyze natin ng mga laro ni Wesley, laro niya kay Durar Bailey at kay Hikaru Nakamura. Pagkatapos po ng 2 games ay susunod ko naman, singit ko na ang aking naging laro kanina lang kay Super Grandmaster Nigel Short, ang isa sa mga legendary player. Yan ang ating masasaksihan sa video na ito, samahan niyo po ako. White dito si Wesley kay Durar Bailey, nag D4. Face-to-face blitz tournament po ito ha. Hindi to online lang. Slab defense ang ginamit ni Durar Bailey. Knight F3, Knight F6, E3. Ayan. Ito madalas na tinitira ni Wesley sa ganitong linya. Kasi ako po tira ko dito Knight C3 eh. Pinapasok ko talaga yung main line ng slab. Yun nga lang talagang common at napakalawak na ng teorya dito. Kaya siguro sa loob-loob ni Wesley para maiba-iba naman, nagsisimpleng E3 lang siya para mawala ng option ang black na capture ng C4, depensado na. Nag-bishop F5, sunod pa rin sa bishop pattern ng slab. Nag-knight C3, E6, knight H4. Okay, hinanting kagad ni Wesley ang slab bishop na nagbibigay ng malakas na control dyan para ma-exchange kagad, pero tanggap ni Durar Bailey na okay, mawawala na ang bishop ko pero mag-bishop E4 muna ako. Manira muna ako ng konting pawn structure. Ayan, napapa F3 talaga dito ang puti. Kasi po mga kamatsas, kung kakapturin kagad ng white, may knight takes E4. Magkakaroon ng tempo attack sa knight. Tapos aatras yan, knight D7. Tapos ang knight sa E4, patitigasing lubos yan mga kamatsas. Halimbawa, mag-bishop D3, titirahan ng F5 yan. Yan ang kapalit. Nawala nga ang light square bishop, napalitan naman ng matigas na knight sa gitna. Kaya yan ang purpose kung bakit hindi kinakapture yan at nag-F3 na lang sa theory. Bishop G6 umatras, Queen B3, okay, para atakihin ang bishop, ang pawn sa B7, at nag-Queen C7. Ayan, napabanggit ako ng bishop kasi ang gusto ko sana mangyari, tuwing lumalabas po kasi ang bishop, pattern kasi yan, na ina-atake yung B7 sa madalas sa pagkakataon pag nire-release ang bishop. Oh, ayan. Nagpalusot si coach. Kaya nasabi ko, dinipensa ng bishop pawn yan. Kasi ang gusto ko sabihin, nakalimutan ko lang, pattern kasi yon. Bishop D2, okay, ang purpose ay mag-rook C1 para, ayan, i-pressure, lalo na, nandyan ang reyna sa C7. At nag-bishop E7, kinapture ang D5. Medyo hindi ako familiar dyan, ano? Kinapture ka agad. At C ang pinang-capture. Kakaiba din. Sa madalas sa pagkakataon, talaga yan, mga kamatsas eh. Okay, C. Nag-castling queenside. Ano na ito? Grabe, gracious. Parang kung ako ito lang gagawin ko dyan, no? Oh, parang ang ganda, no? Ayan, pero bookline pa rin naman yung rook C1. Yun nga lang, ito bang castling queenside? Second line. Ang laging ginagawa yung kinakapture kagad ng bishop. Grabe, nandyan na reyna. Parang nagpa-pressure pa yung white king, no? Nag-knight C6 develop lang at ayun, tinagpas na ni Wesley, capture. And nag-king B1, ilag lang sa C-file. Baka tamaan yan dyan. Nandyan pa reyna, syempre. Nag-A6. Ang purpose naman para walang mga pangulit knight B5 na makaka-atake sa queen, ganun din sa bishop B5 at nag-rook C1. Okay? Para i-pressure naman yung queen at nag-knight D7. Ayan, mahaba-haba pala ang opening theory nito. Buklay na buklay, no? Knight D7, ano purpose po pwedeng salubungin ang queen, ng queen to queen? Yan, at knight B6 ba? Tingnan natin. Bishop D3, develop lang at nag-rook C8. Yan, para paghahanda lang din sa C-file. Baka magkabukasan. At nag-knight E2. Okay, knight E2. Masarap sanang capturing yung pawn. Lalo na may depensa. Pero lagi kasing may bawi dun sa B7. Knight E2, saan ba pupunta to? Knight F4. B5 talaga, oh. B5 para ang nakikita ko dito mga kamatsas, yung knight ilulundag sa B6 tapos itatarak sa C4. Malakas nga naman. At nag A4, good move by Wesley. Hindi na niya hinayaan pang
mas semento ng sementado ang knight sa c4. Gusto na niya kagad tibagin ng pader dyan sa queenside. Kaya in a4 at kinapture, queen takes, knight b6. Ayan. Hinamon ni Durar Bailey, sige, kainin mo na ang pawn na libre. Hindi na sindak si Wesley. Siguro sa isip ni Durar Bailey, di ka na mabiro. Kinapture mo talaga. Rook a8, queen b5. Yan ang problema dyan. Oh. King d7. May pang-depensa, tapos yung tore ilalagay doon. Aba, may katbira na. At nag-rook c3. Ayan, okay. Na bad move, na pagalitan si Wesley. Dapat daw ang tira ay... Oh, yun lang mga kamatsas. Ito rin ang nire-recommenda ng computer. Bakit niya binadmoban? Ayan, siguro late notice na tama pala yung tira ni Wesley. Okay, sumasablay din yung evaluation ng computer. Oh. Knight a4 by Durar Bailey. Good move. May tempo attack sa tore. At, ayun! Gracious! Hindi ko naman maipapuzzle sa inyo mga kamatsas, kasi bookline pa Pero brilliant to. Takes bookline pa to. Rook c1. Oh. Grabe, ika-23rd move na. Bookline pa rin. Mahaba na talaga pagka-bookline ngayon sa chess. Oh. Rook c6. Para hindi makauwi yung knight. Hindi makabalik. Tapos ang threat b3. Itatrap yung knight sa a4. Kukulungin. Rook takes h2. b3. Okay. Knight b2. Ayun! Oh, dito na, nagkaroon ng diferensya. Rook takes g2 ang old line sa ika-27th move. At ika-26 move, Sino ba lumaro nito? Si Gunay Mamads. Noong nitong nakaraan lang, 2022. Ayan. At nanalo puti. Palaban ay si Soko. Sinong Soko yan? Sinop the crime ba yan? Soko Ayan, b3. Okay. Ito, completely new game na, ika nga. Yung knight b2, novelty by Durar Bailey. Kinapture lang. At kumapture, okay, bilangan tayo ng pyesa, bishop sa bishop, okay, 2 minor pieces sa tore, at nag-king c2. Bakit gumanyan si Wesley? Dahil gustong-gusto niyang yakapin ang knight at kung ano pa ang mangyari. Yun nga lang po ay masyadong maingat, kumbaga. Hindi pala muna kailangan yan. Bishop e1 lang. Dahil yung knight ay depensado naman. O nga lang, syempre, may pressure at may nerve tayong nararamdaman mga kamatsas. Kaya di natin masisi ang naglalaro. O, balik tayo. Nag-king c2, g5. Ayan, ang basa ko dito, unti-unting pagapangin yan para makapag-produce ng pass pawn. King d3, bishop a3. Okay, saan pupunta yan? Questionable. O, questionable. Bakit pumunta yan dyan? Rook f2 lang daw para may threat. So yan ang mas on point talaga. Tapos mag-rook b6, king c7, check ulit, king d8. Equal. Okay? Pero bishop a3 ginawa Napa-rook c2 naman si Wesley. Okay. Ang basa ko dito, mag-rook a2 ipipin. Tapos may mga bishop b4, mga ganun-ganon. Okay. Pero ang tamang tira daw ay e4 mga kamatsas. Ayan, para kung mag-rook f2 man, mayroon ng lapit ng king para madepensahan at makounteran ng atake pag nag-rook f2. Buo pa sentro. Pressure pa d5. Oo nga, ang dami palang tatamaan nun. So balik tayo sa rook c2, bishop d6, e4 na, ayun, g4. Okay, naka-timing ng magandang pagkakataon si Durar Bailey. Para kasi itong G4 ay panira din po yan. Connected din ang tirang yan sa binibuild ni Wesling healthy center. Kasi yan ang ugat na sumusuporta sa E4 Nag-E5. Push. Tempo attack. Nakipagsabayan si Durar Bailey. Matapang. Matapang Pero ang tamang tira atras lang pala. Yan ang nakakagulo sa isip Tapos kakapturein. Tapos rook takes G4. Ayan. Konti lang lamang ng puti. Okay. Tingnan natin. Nung nakipagsabayan si Durar Bailey, knight f4. Ayun, na-miss din ni Wesley ang tumbok na tira. Makipagsabayan lang pala. Pag kinapture itong knight,
Rook C7. Sugod lang pala. So, yun ang medyo nakikita kong kailangan pang o idagdag ni Wesley sa kanyang kalakasan ay ang mga mala-agresibong, malasugod na diskarte na kayo rin naman napapansin nyo, no? Nami-miss niya yung mga ganun eh. Sayang. Andun na pala, yan pala. Sugod na pala. Tapos, anong gagawin? Wala rin akong maisip na wala eh. Halimbawa, sige, ikalikot na natin. Kung dali natin dito, kakapture naman yun. May ganun naman. Tapos may matchas pa sa dulo. Wala talaga. Okay, balik tayo sa Knight F4 na ginawa ni Wesley. Nag-Bishop C7. Ay talaga nga naman. Blunderacious pa ang pinalit dito ni Durar Bailey. Dapat daw ay Rook A3 counter. Pag nakuha kasi yan, may capture din, may bawit din sa Bishop B5. Tapos ang gagawin sa continuation, Rook B2, tapos F2. Ayan, and magki-King C2 para agapan ang promotion, tapos mag-Rook G1. Okay, etc. etc. Ito po ay nangangailangan pa rin ng highly precise sequence of moves. Balik tayo. Pero nag-Bishop C7 si Durar Bailey at kinapture na ang tore. Nag-Rook A1. Ano? Knight E3 pa? Ano ngayon yan? Protected naman. F5. Mag-F4. Kinapture. Capture. Rook C1. Yun lang. Hinarang na para makaikot na doon. Aba, pinatulan. Bishop F4. Talaga nga naman. Oo. Ha? Dalawang pyesa na yan Bishop D2 para magbi-Bishop E1 at mapigilan yon. Nag-E5. Okay. Pinapture, capture. Okay, pinagkakain lang. F2. Check. And dito po mga kamatsas ay isinuko na ni Durar Bailey. Bakit? Halimbawa kung mag-King C8 ay mag-King C2. Bakit pa dito gusto lagi dalhin Kung ako, bakit ayaw mong tabihan? Para tabing-tabi. Pwede rin naman. Pagka-release ko, taas pa rin naman ang evaluation bar. Okay, nanalo si Wesley dito mga kamatsas. Against blitz and bullet player na si Durar Bailey ng Azerbaijan. Magaling sa bullet at blitz yan. Napanood ko yan Ngayon naman, sunod natin ang laro ni Wesley kontra sa nag-champion na si Hikaru Nakamura. Pinakyaw na ni Naka lahat. No? Long game, winner's bracket, grand final, champion si Naka, pati ba naman blitz? Pag-aralan natin ang naging laban nila ni Wesley. White uli dito si Wesley at nag-E4. E5 si Naka. Knight F3, Knight C6. Bishop B5, Knight GE7. Ito ang kanyang blitz variation. Kung tawagin ay Cosio variation ng Roy Lopez. Nag-castling, Knight G6. Okay. Yun nga lang, gastos ng isang tempo, no? Pero ito pong Knight G6 ang purpose ay para supportahan ng E5. Tapos release ang Bishop. D4. Ayan, napansin ni Wesley, nakakasling na siya. Delay ang kingside development. Yung king nasa gitna pa, nag-D4 na para agarang atakihin kagad si Naka. Kinapture, takes, nag-C6. Okay, inatake muna ang bishop, umatras, at nag-queen B6, naghamon si Naka para pa-endgame na kagad. This time, hindi paborito ni Wesley ang queen to queen. Paborito pa naman ni Wesley ang queen to queen, no? This time kasi kung kakapturein yan mga kamatsas, bagamat paborito ni Wesley ang mga queen to queen game. Pero yun nga lang, wala Okay, bishop pair. Very solid ang black dito sa madaling sabi. Kaya iniwasan ni Wesley, nag-queen C3. Queen B4. Talagang, di ba, tawag natin dyan, hinahabol. Queen D3. Kala ko, habulin pa rin Sobra na yan, Naka. Knight C3 develop. At, ayun. Sorry. Na-miss ko ang novelty, mga kamatsas. Okay, yung Bishop E7 ng novelty. Sabi ko linyado pala yung Queen D6. Yan ang old line. Pero Bishop E7 tayo, castling, A3, at nag-Queen D6. Tinanggap na ni Wesley. Okay, Bishop E3. Okay, endgame na to mga kamatsas. Tinanggap niyan laban na medyo slightly worse dito si Naka. Kasi nga naman, undeveloped pa yung bishop. Parang mawi-weak yung D7.
Knight F4 at dito nag-rook D1, di na pinansin ng bishop. Okay, capture na ni Naka, bishop E7 at nag-bishop F4. Ang gustong ma-maintain dito ni Wesley ay wag basta-basta makadevelop yung D-pawn. Pag di nakadevelop yan, yung bishop sa C8, baldado. Okay, backward, no? Nag-rook E8 at nag-knight G3, garang dinipensahan. Bishop F6, may atake. B3 lang iwas. Nag-D5 na. Yan ang mga binibiling decision sa chess, mga kamatyas. Kasi kesa naman sa walang mangyayari, di makalabas ang bishop, aalagaan mo ba yung D7? Oh. Kaya D5 na, sige, sa'yo na yan. Parang ganun. So, kinuha nga. So, 1 pawn up. Yun nga lang, bishop pair pa rin po yan. Hindi pwedeng basta-basta i-underestimate. Malakas ang bishop pair. Knight E4, exchange ulit. Capture mo na doon. Ayan, okay. Sa pinili ni Wesley na ito, 6 versus 5, parang lumalabas dito ay 6 versus 4 pa nga. Kasi double pawn. Yun nga lang, mga kamatsasa. Mangyari, opposite colored bishop. Nako, grabe kahirap nito. Ang hirap pilitin itong opposite colored bishop. Ayan, no? So, tinarget, obligadong i-push, and then atake, bishop C3 and H5. Yan. Okay, paano pipilitin to? Yun ang tanong. Oh, pag opposite po, napakaraming tabla niyan. Mga kamatyas, umuulan ng mga drawish positions. So, kailangan, yan, no? Inuunti-unti ni Wesley. Okay, King E3, check ulit, King E2, and Rook D8. Basta si Naka dito, ang gagawin niyang technique, maintain the bishop, yung Rook, Bishop D2, Rook E8 check, harang, Rook D8 ulit. Okay, kasi bakit nag-Rook D8 si Naka sa ganito? Para maiwasan yung pagkatangka ng puti na gagapang dyan. Okay, kasi kung gapang lang ng pawn sa queen side, medyo kulang. Pero pag ang king nakarating dyan, ibang usapan na yon, mga kamatyas. Ibang usapan yon. Okay, Rook C3 muna para baka mamaya masundutan ng check. Rook D7, B4, Rook C7, and nag-bishop pa D4. Dito po kaya nag-Rook C7 kasi ine-expect din ni Naka na baka mag-B5 sa kanya si Wesley. So, kakapturin niya lang, nakapin. Pinipigilan niya hanggat maaari yung pag-progress na gapang ng pawn. Bishop D4, Bishop E6, tineret na hinarangan. Kasi kung magsi-C5 naman dito, okay, baliwala na po ang lamang dahil magbi-Bishop D5 na lang yan or Bishop D7, tapos Bishop B5 check, mafi-fix na. So, lalabas dyan itong 2 pawns, katumbas lang ng 3 pawns. Naka-fix na yung light squares Okay, so dapat ma-realize po natin yan sa mga ganitong bakbakang endgame. Balik tayo sa Bishop C5, Rook C8, King E3, Rook C7, abang-abang lang si Naka, King F4, and Rook C8, G4. Kasi naramdaman ni Wesley, wala na rin mangyayari. Ang hirap pilitin. Kaya nag-G4 na lang siya. Yun nga lang, ang gusto ng computer dito ay Rook C1 lang. Yan pala ang tamang makiramdam na tira. Okay, pero G4 na. HG4, FG4, Rook C7, H4, Rook C8. Bahala ka dyan. Yun ang nasa isip siguro din Naka. Bahala ka dyan. Bishop D4, tineret. Okay, and ito na nga po nangyari. Takes, and then Bishop takes. So, opposite colored bishop, lamang lang ng isang pawn. Ang mga pawn, sino ang mahahagip mo dyan? Nandyan ang bishop. Nandyan ang kuya nila. Talagang protected ang mga pawns. Wala ka mapipitas dyan. Bakit nag-stay si Naka dito? Para di makatulak ng pawn si, makaprogress ng pawn si Wesley. Ay, nako po. Minsan lang parang mapipisa na yan. Pilit. Yan mga kamatsas, after nitong game na to yung laro ko kay Nigel Short kaninang umaga lang. Ay, nako, ganda ng laro namin. Ito na, tabla na po sila. At nag-champion si Naka. Actually, isa lang ang tabla ni Naka. Tapos talo ng isa kay Sevian. Pero siya pa rin ang nag-champion out of 9 rounds. Umiscore siya ng 7.5 points. At si Wesley, medyo hindi po pinalad kasi natalo siya sa last round kay Fabiano Caruana.
Okay, so ganun pa man, at least na-update ko kayo naka-update tayo sa American Cup Blitz section. Ito na po ang aking laban, pakipagtiyagaan nyo pong panoorin. White ako dito kay Super GM Short, tinirahan ko ng E4 at nag E5. Knight C3, tinira ko ang paborito kong Vienna Gambit. Knight C6, F4. Tuwang-tuwa ko kanina mga kamatyas. Sa isip ko, legend na tong si Nigel Short. Isa po yan sa mga lodi ko eh. Kasi kapanahunan ni Kasparov yan eh. Yan, Knight F3, parang King's Gambit na ito, no? Kasi kinapture yung E4. G5, ayan ang mabigat na linya. Yung pinatitigas yung F4. Nag-D4, Bishop G7, at nag-Bishop C4 ako. Ayan, para may pressure sa F7. Nag-D6, para pakawalan ang development ng Bishop. Nag-castling ako. Nag-H6, para talagang matibay ang pundasyon. No? Paano ko babawiin ang pawn sa F4 na ginambit ko? 1 pawn down ako dito. Kaya naisipan ko mga kamatyas na basagin. O, tawag dyan, bahala na si Batman. G3, basag. Bishop H3, sumundot ng atake dahil mahina po talaga yung aking light squares dyan. At nag-rook F2, umiwas ako. Ayan, teka muna mga kamatyas, bago ko po ituloy ito, dagdag ko lang para dagdag kaalaman lang din. Ano ba mangyayari kung capturein ang pawn sa G3? Ito po kasi yung gustong-gusto kong mangyari dito. Yung ka-capture ako dito. Boom. Yan ang gustong-gusto ko dyan. Tapos halimbawa, capturein, Knight E5 check. Nako, grabe. Parang kang kumakain ng sisig dyan. Sa sarap. O, di ba? Nako. Ngarag-ngarag ito. Saan pupunta yan? O pag dito, may Knight. Pag pumunta doon, may check. Ngarag. O. Grabe siya sa ganda niyan. Kamatyas na yan sa madaling sabi pagka ganyan ang nangyari. Balik ko lang mga kamatyas ha. Naglalagang computer sa tindi ng sacrifice F7 ha. O, balik tayo sa ginawa ni Nigel Short. Nag-Bishop H3 at nag-Rook F2 and nag-Knight F6. Ayan. Okay, bad move ang binigay. Dapat daw po ay Queen D7. Ayan. Okay. Pero ka-capturing, talagang planadong capturing ko na yan eh. O, tapos pagka gumanon, Knight H4. Yun lang ang wala sa isip ko. Yan tira na yan. Kasi kung ako po parang desidido akong ibigay na yan eh. Siguro Bishop E3 muna ako, mga ganun-ganon, pag kumapture. Oh. Ayan. Hindi ko na alam. Pero talagang nasa puso ko talaga, bibigay ko talaga yung Knight na yan. Bahala na. Oh, hindi ko alam, hindi ko lang mapagdugsong kung ano talaga yung magandang continuation eh. Siguro F5. Basta ibigay ko yung Knight na yan. Wala sa isip ko itong Knight H4 ay iwas sa ganyang line. O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Nigel ay nag-Knight F6 at kinapture ko po yung pawn. Knight G4. Ayun, medyo nakarecover ako dito. Feeling ko medyo parang okay na ako dito. Kako, nabawi ko na yung pawn plus meron pang tension sa G5. Kinapture, capture, nag-castling. Ayun, sunod-sunod po ang bad moves dito ni Short. At nag-King H1. Naku, grabe. Satisfied ako doon Sabi ko na tama to Kasi ang purpose nitong, ang nakikita ko dito sa King H1, pag angat ko ng Queen, lalagay ko yung Tory dyan. Yan, okay. Kaya umiwas na ako. At the same time, baka mamaya, pag King H8 niya, Rook G8, tamaan din ako dyan. Good move pala yan. Ayun, nag-Knight XD4. Dito po nagulintang ako, nag-sacrifice si Nigel Short. Ano po sa palagay nyo mga kamatyas? Tama bang capturing yan? Pero kitang-kita naman bad move ang ginawa niya Ang nasa isip ko, capture, yan naman ginawa ko Queen F6, sabi ko, double. Kuha ang isa. Kumbaga parang sa isip ko, sino i-give up ko dyan? Yun na lang ang pinag-iisipan ko Anong pyesa ang gi-give up ko? Kasi pag nag-Queen D3 naman ako para atakihin yon, capture, may capture din siya doon yan ang mga nakikita ko pag capture dito, parang pwede rin yun. Yun pala, may simpleng ganito lang ako. Nakaiwas na ako, natakpan ko pa yung threat. Sabi ko lang ako isang pyesa dito. At nag-Rook A, E8, at dito po mga kamatyas, huling bitaw, natsambahan ni Coach, Queen D3,
kulong ang Bishop, walang solution para depensahan ang isang pyesa pa. Lalabas 2 pyesa na ilalaman ko pag nakuha ko na yung Bishop. 16 moves lang, nag-resign na po si Super GM Nigel Short. Ayun, tuwang-tuwa ako dito mga kamatsas. Ang saya. Yun nga lang matalo ko, masaya pa rin eh. Alam nyo kung bakit? Nigel Short to eh. Isa po yan sa tinitignan ko mga games ng informator ko dati, mga larong 1990s. Ang galing ni Nigel Short, kalakasan niya yun eh. Kasparov, hirap na hirap si Kasparov din dyan eh. Although, lamang si Kasparov talaga, sa mga matches, tinatalo niya si Short. Pero, tinatamaan din siya. Hindi naman totally wipe out si Short. At kung hindi naman si Kasparov ang kalaban ni Short, mabigat mga kamatsas. So, yan po ay mga former top 10 player sa buong mundo. Si Short, no? Kaya tuwan-tuwa ako. Nakachamba ako. 16 moves lang. Tuwan-tuwa ako dito sa Vienna game na to. Maraming salamat po. Anong masasabi nyo sa inanalyze nating games ni Wesley? Sa game po na ito, sige po, lapag nyo lang sa comment section below. At kung may lumabas po na ads, kahit isang run lang, malaking tulong na yun sa channel natin. Thank you so much. At marami pong naiinip sa ating video ngayon, pero mas marami naman ang nagkakagusto dahil mas nananamnam, naiintindihan nila ng detalyado kahit na matagal ang videos natin. O pasensya na po ha, kailangan kong pagbigyan ang mas nakararami. Nagtsatsaga nga ako, nakakapagod din kayang magsalita, di ba? Nagtsatsaga ako na pahabain kasi ina-analyze ko ng masinsinan. O, kaya sana po mga kamatsa sa Galambing, maraming salamat. See you sa susunod nating video. Kita-kits.